Hello po, ito po muli ako ang inyong Pastora Jula na nagbabahagi ng salita ng Diyos patungkol po sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito po ay isa po sa katangian ng Diyos na yung kanya pong pagmamahal sa atin, kung gaano po ito kalalim ang kanyang pagmamahal po. Ang tinutukoy po natin dito, ang lalim ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Bago po ako dumako doon, muli ko po kayong inaanyayahan na dumalo po dito sa Light of the World Ministries na makikita po dito sa Ahua Street. Meron po kaming Filipino service. Nagsisimula po kami sa alas 6 ng hapon hanggang sa gabi po. Natatapos po kami ng mga 8 o'clock or 8:30, parang ganun po. So kung meron po kayong panahon, pwede po kayong dumalo. Ito po ay Filipino service, Tagalog po ang ating ginagamit na salita sa ating church. Okay, patuloy po tayo. Ito naman po yung isa sa katangian ng Diyos sa atin, sa lalim ng kanyang pagmamahal po sa atin. Ito yung tinatawag na eternal love. Sabi po rito, ang pag-ibig ng Diyos ay matatag, hindi nagbabago at hindi kumukupas. Totoo po yan, hindi po nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. But, sabi nga dito, na kahit hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sabi dito, but He never tolerate what is wrong, sabi dito. Siyempre po, kung nasa pagkakamali tayo, hindi po talaga yan hinahayaan ng Panginoon na patuloy tayong mamuhay sa kamalian. Tunay na ang pag-ibig ng Diyos eternal talaga. Sabi nga yan sa Ezra chapter 3 verse 12, the Lord is good and His love is eternal. Totoo po yan. Eternal ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi nagbabago talaga ang pagmamahal ng Diyos. Pero tandaan natin, ang sabi ng Panginoon, na kahit ganun ang pag-ibig niya sa atin, kahit ganun kalalim o eternal ang pagmamahal ng Diyos sa atin, tandaan natin na kapag tayo ay nagpapatuloy sa pagkakasala, sabi rin kasi ng Panginoong Hesus, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makakapasok sa langit. Kundi, yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit. Diyan po yan natin makikita sa Matthew 7 verse 21. Baka akala natin porke andito tayo sa church na baka akala ng mga Kristiyano na porke linggo-linggo na sa church, lahat ng activities sa church present ka, ligtas ka na, okay ka na. Baka yan po yung mga ibang kaisipan ng mga Kristiyano po. Pero alam nyo po, bakit nangyayari na kahit ganun ang ginagawa, bakit napapahamak pa rin sila? Bakit nangyayari po yan? Kasi yan yung sinasabi sa Matthew 7:21 na ang makakapasok sa langit yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po yung may araw lang tayo na mabait, may araw lang tayong masunurin, tapos sa ibang araw may sungay na tayo. Hindi po ganun ang kalooban ng Diyos sa atin. Kailangan tuloy-tuloy ang pagiging masunurin natin sa Ama. Tuloy-tuloy ang pagsunod natin sa Kanyang kalooban. Tuloy-tuloy ang pagsunod natin sa Kanyang mga salita. Dito po, kung ganyan ang ating gagawin, nakatitiyak na po tayo talaga na talagang sa langit tayo mapupunta. Kasi kahit tumanggap ka sa Panginoon, hindi mo naman isinapamuhay yung kanyang mga salita, namumuhay ka pa rin sa kasalanan. So baliwala po yun. Marami pong mga talata sa Biblia na nagpapatunay
na tulad na nga lang po nito, sabing ganun, hindi lahat nakakapasok sa langit. Hindi lahat tumatawag sa Panginoon, Panginoon makakapasok sa langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya isang magandang hapon po muli sa inyo, o gabi, araw, tanghali. At ito po yung akin pong maibabahagi sa inyo sa araw na ito. Nawa po'y meron kayong aral na napulot. God bless po sa lahat.